po ang lahat. O, diba, na-busy ako. Na-busy ako ng mga ilang araw sa kakapanood ng news. Mga pangyayari sa mga bagay-bagay. Mga pangyayari sa mundo ngayon. Grabe, nakakagulat na. Ayan o. Tingnan niyo po mga katimtak. Hinarap ko to sa mismong buwan. Nagtaka lang ako kasi nga ang buwan, hindi naman sa ano, parang nakakaano lang ba? Nakakagulat, nakaka-amaze. Kasi nga, yung buwan, yung mismong bilog ng buwan, bilog na bilog siya, para siyang pira. Para siyang pira na ano. Tapos may itim siya sa mismong gilid-gilid niya. Ewan ko, sabi ko sa amo ko, sabi ko sa madam, tignan mo nga yung buwan. Sabi niya, kasi nga sobrang laki ng moon ngayon. Tapos sabi ko, bakit may parang ano siya madam, parang may itim siya sa gilid. Kasi nga ano daw, parang may tumakit dyan sa kanyang mismong bilog. Kaya yun sabi no. Sabi ko sa amo ko, bakit kaya ganun madam no? Na ano, sabi niya, ang daming ano, kita mo ba yung mga ano, namataan doon sa ganito, ganyan. Lalo tuloy akong natakot doon sa mga sinasabi niya. Kasi yung anak niya, yung pangatlong dalaga, pangalawang dalaga pala, nagpunta doon sa ano, yung disyerto dito, tapos nagdala sila ng telescope. Tinignan nila yung buwan. Yung ano, ko siguro alam naman niyo kung anong tawag dito, ano bang na ano, tawag dito nangyari sa mga planeta ba. Masasabi ko, hala, grabe no, talagang nakakatakot na parang masasabi natin na ba kailangan na talagang mag-ano ng mga tao. Kasi nga sa ano ngayon, ng panahon ngayon, na hindi na natin alam kung kailan ba mangyayari yung posibleng ano ba. Sabi na nga ng amo kong babae, alam mo Jubilin, ako Muslim daw siya, pero naniniwala daw siya sa ano daw, sa kuan ni God na malapit na talaga siyang bumalik. Kasi nga mahalata mo na sa mga sa mundo ba, sa mga panahon ngayon, na kakaiba na siya, na hindi mo nakikita noon. Hindi mo siya nakikita noon. Tapos sabi niya, tapos ang dami yung mga kasi yung anak niya engineer, yung may-ari ng pusa, engineer. Tapos may sila, yung parang yung isang anak din niya, yung sa mga tawag dito, sa mga kalawakan ba, yung nag-study sila doon. Nag-study sila, tapos siya yung nagkukwento sa nanay niya, ganito, ganyan. Hala no, nakakagulat talaga yung mga sabi niya tapos sabi ko, nakakatakot naman yung ganun madam. Huwag ka matakot, kasi nga ang pangyayari daw, sabi niya, ang pangyayari, kung ano man yung nakasulat at ano man yung kagustuhan daw ni Allah, kagustuhan ng Panginoon, mangyayari daw yan. Hindi wala kahit ni isa na makaliligtas o makaiiwas doon sa mga hukom na o kung ano man yung ng Panginoon. Sabi ko, maano din pala to. Yung itong babae, amo kong babae, relihiyosa siya. Yung parang hindi siya katulad ng iba, mga sobrang bungangira, yung mga ganyan, yung parang walang Panginoon bang yung siya, ito iba siya. Mali, siya. Tapos sabi niya, kikita mo ba Jubilin? Papakita ko sa iyo yung video. Ano yung mga nakikita ko daw sa cellphone ko ng mga video? Sabi ko sa kanya, yung mga sunog, lalo na ngayon may sunog na naman sa, ewan ko kung totoo ba yun, sa Hong Kong. Sabi niya, hindi ko pa nabalitaan yun sa sa Hong Kong, pero dito sa ganito, doon may papakita ko sa iyo yung video kung isa din to sa mga dahilan kung bakit na naging ganyan kalaki ang sunog.
may isang truck pinakita, ewan ko kung totoo ba yun, basta may isang truck na nagsasaboy ng parang gas na parang binaril-baril, tapos diba, hindi ko hinaharap sa akin, binaril-baril sa mga dahong laya, mga dahon na mga dry ba sa bundok. Tapos pag inano na parang inano na, pinutok-putok doon sa mga dahon na laya, mga dry, ano na siya, siyempre magiging apoy talaga siya. Yun yung isang ewan ko lang kung yun ba yun, totoo ba yun, or kasi totoo talaga siyang truck na nagsaboy siya ng apoy. Pero siguro ewan ko ngayon ba yun o noong unang ba yun, natripan lang kung saan kaya nangyari yun. Sabi niya, isa din to sa dahilan kung bakit ganyan kalaki ang sunog, kasi sabi niya, sinadya daw ng government ng na maglagay ng malaking apoy para kasi may plano daw. Sabi ko, hindi naman siguro. Ewan ko, siguro, hindi naman siguro. Yan siguro ngayon. Talagang sadyang yan na nangyayari talaga. Ang Panginoon na talaga ang nag dyan. Sabi nga ng iba, daw, ewan ko kung pagkakataon lang daw o kung ano man. Sus, naguguluhan talaga ako. Diyos mio, marunong nakakatakot ba? Ay, nakita ko si Sando kanina. Nareaksyonan niya yung sabi ko sa kanya, kaliwali. Ewan ko sa inyo Sabi ko nga, pag-isip ko tuloy na, ewan ko, tigil na lang kaya ako sa tigil na lang kaya ako sa pag din, kasi wala ka naman makukuha dyan ulit-ulit lang. Tapos sabi ko, hindi na dapat ba, kasi walang kwenta din yung mga sabi-sabi, mga kung ano-ano. Kaya hindi ako masyadong nagbabad ngayon sa YouTube, kasi nga kahapon hindi ako kasi nga sa sobrang sa sobrang ko doon, panood ako sa mga video na na susunog nga. Tapos lalo na ngayon sa Hong Kong, ewan ko kung totoo ba yun. Grabe talaga Pero kita ko sa pagkanyan ko sa buwan, bakit anong nangyari sa buwan? Grabing bilog ng buwan. Tapos yung buwan, may talaga, may itim siya nakabilog. Ewan ko lang kung kikita niyo mga katimtak, kung papansin niyo ang buwan. Ewan ko kung bukas, kung nandyan ang buwan, full moon ngayon daw, sabi niya. Kung bukas, malaki pa rin ang buwan. Ewan ko lang kung pa rin yan, babalik o pa rin yan, yung parang ang buwan gaganyan pa rin, may itim sa gilid. Pansinin niyo yung mga katimtak bukas. Nakita ko kay kanina na mag-post siya na bukas mag-live. Ay sus, Ginoo ko sige, pag live kayo kaya ako sa isip-isip ko, nakakasawa din naman. Kasawa din yung mga mga ganyan. Buti pa kung magmasid na lang tayo sa mga sa mga nangyayari ba. Nakakatakot, pero nalalaman natin yung mga kaysa dito lang tayo makaikot-ikot dyan sa issue na walang kwenta-kwenta puros na lang pang-iinis, mga pang-uukray ganun. Tapos sabi ko, bahala na. Sabi ko, wag na naanuhan ako, total si Mami Merly, masaya na si Mami Merly, maano na ang community. Tapos kung may mga may mga dapat nandun si Mami. Kaya kanina, kahapon ba yun? Kahapon kahapon ulit ng isang araw, nag-anan si Mami Merly na in-update niya yung mga ibang mga ilang natulungan. Tapos yung birthday ni Jess, ganon. Yun lang, ito po, masaya na. Hindi na katulad dati nga, grabe talaga yung mga baka na wala naman tayo, ulit-ulit na lang, walang gana, ba, nakakainis na sa tao dito, ba, yung paulit-ulit na lang na mga banatan. Mas maganda tayo ngayon,
Umahimik na yung sa eleksyon sa Pilipinas, medyo naglaylo-laylo na, hindi masyadong ano na. Ito naman yung mga nangyayari sa ano. Grabe talaga, makikita mo. Nung isang araw, kaninang umaga pala, hindi ko lang nakuha na ng video. Nung umaga, talagang ang araw. Umaga pa lang yan. First time ko nakakita, 2015. 2015, 2014. Na ang buwan ay napakapula. First time ko yung nakita sa buong buhay ko. Ewan ko lang kung sino nakakita pa nun, o kung mas nauna pa. 2014 nakita ko na napakapula ng buwan. Nakakatakot siya. Tapos buwan yan ha. Yung parang paangat na yung buwan. Tapos buwan, hindi araw kayong pasalop na ba, pawala na yung araw. Napakapula. 2014. Tapos kaninang umaga, first time ko din nakakita ng kasi pero medyo parang medyo nasanay-sanay na ako na ganun talaga ganun na talaga ang buwan na araw na palubog na may minsan pula. Tapos sabi sa nakita ko sa news na talagang ganun na daw yung mga nangyayari sa buwan ngayon, na talagang ganun na ang kulay. Pag grabe ng pula, parang dugo na siya, parang dugo ba. Tapos kanina nung di ba parang may pagka-orange lang yang tawag to, yung pag-angat ng ng araw, pag-angat ng araw, medyo may pagka-orange lang, kalma lang ang kanina nakita ko talaga parang siya, Diyos mio marimar, pula talaga siya, Diyos mio marimar. Tapos ang laki dito sa Dubai, nakita ko doon sa taas, pagbukas ko sa bintana, grabe, ang laki ng buwan. Ewan ko lang kung sino nakakita. Ang laki ng buwan, ang laki ng araw. Malaki siya, tapos ang pulang-pula, nakakatakot talaga siya. Ay, tignan. Sabi ko, malapit na talagang ang dami ng mga sinyalis na sa mundo ngayon. Sunod-sunod pa yung sunod yung mga bagyo, mga ganyan ba, no? Kaya ngayon ako ay busy sa kakanood ng mga kahit nakakatakot panoorin ang social media ngayon, pero inaano ko pa rin kasi nga para malalaman din natin ng konti kung yung pangyayari ba. Hindi lang tayo diyan sa mga issue na wala namang kwenta na iniikot. Ukrayan lang. Tapos ang ganyan, bahala na. Sabi ko, mag-upload na ako. Kung mag-live man ako, walang may topic kasi nga, bahala na kung walang manonood Basta kay, wala namang talagang dyan. Sabi ko, ingat-ingat na lang tayo mga katimtak. Pati sa inyo mga marites, ingat-ingat tayo. Magabago-bago na din tayo. Ako hindi naman talaga ako sobrang balahura. May naman tayo, pero kailangan natin kailangan natin na magmasid sa natin ngayong mundo. So magtingin-tingin kung magkalma na ba tayo o basta ganyan. Kaya wala lang mga katimtak, no. Na-share ko lang yung nakita ko dito sa buwan. Nakita ko lang sa buwan. Kahapon talagang nanood lang talaga, hanggang ngayon nanood lang ako sa mga tawag ito, mga video sa pangyayari sa ibang bansa. Kaya kung sino man yung mga katimtak natin dyan sa sa Amerika, at saka sa yung sa nangyayari ngayon na sunog na malaki, mag-iingat kayo dyan, at saka sa lahat ng mga si ma'am, sino ba yun, yung basta kayong lahat mga katimtak, no, pati yung mga kahit sila ma'am Imelda,
andun din. Pero malayo naman siguro sila. Malayo, ligtas naman sila. Pero mag-iingat pa rin sila kasi nga, ang lakas ng hangin. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang lakas ng hangin, hinahatak yung apoy. Hinahatak ng hangin yung apoy. Siyempre, siguro may mga puno doon na may mga dry. Paghatak, baliktad yung talagang ubos talaga. Kaya ingat tayong lahat mga katimtak, no? Sa mga nandyan sa ibang bansa, ingat tayong lahat kasi nga iba na yung mga ng panahon ngayon. Upload lang tayo hanggang bukas at saka live ako. Pero wala akong gana mag-live Wala akong gana mag-live kasi nga ngayon lang ako nang tingin sa mga news pa. Kaya yun lang mga katintak. Salamat sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo. God bless you all. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat.